Hello, meron tayong pag-uusapan, dalawang topics, no? So, ito, ito lang sa article na to ng News 5, naloko ng AI, napasugod ang mga bombero sa may Manila International Container Terminal matapos mag-viral ang isang post na may nasusunog na trailer truck sa lugar. Pero pagdating ng bombero ay hindi naman pala nasusunog ang truck. 4 na truck ng bombero pa naman ang rumisponde sa false alarm. Umaasa silang mapapanagod na nagpakalat. Ito yung kumalat Oo nga naman, kahit ako din naman ang makakita nito. Maniniwala talaga ako dyan. Sa sobrang pulido ng pagkakagawa. So ito yung truck talaga. 'Di ba? Tapos ito sino bang mag-aakalang hindi totoo yan? Ano bang indikasyon na hindi to totoo? I'll be honest, kahit ako, hindi ko, kayo ba malalaman yung hindi totoo yan? Pag video, medyo mahahalata mo Pag video Pero pag picture, hindi mo siya mahahalata talaga Kasi yung pixelation niya consistent Hindi, yung mga kasi medyo luma na akong graphic artist Yung mga bagong graphic artist ba, comment kayo sa baba, anong indikasyon dito na fake ito? Diba? Sa bagay, alangan namang i-require pa natin sa mga bumbero ang graduate ng graphic designing ba? Yung bumbero, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan nating pagtulong-tulungan kasi darating ang time, mahihirapan na tayo mag-determine ng totoo sa hindi. Kaya yung mga makikitid ng utak na nagagalit kapag binubuking mo yung totoo, 'di ba? Sasabihin, kaya nga content kaya nga content 'Di ba tanga? Kailangan pagtulungan natin 'yan. Abay, kahit ako naman ang pakitaan mo niya, sasabihin ko totoo 'yan 'Di ba? Kahit pa siguro mag-seminar tayo na kung paano i-determine ang AI sa hindi. Ito, may nakita na ako isa, nakikita ko malabo ang kuha niya. Malabo ang kuha niya pag naisalin siya sa AI. Medyo soft. Pagkatuloy na picture, sharp I don't know kung different camera lang ang ginamit, pero napapansin ko din yan. Pagka gumawa kayo ng AI na picture or video, nagiging soft ang niya, ang detail. Ang legit sharp. Pero may mga legit naman kasing soft din 'Di ba? Kaya talaga kumbaga madidetermine mo man na AI nasa 0 to 5% ang chance. 'Di ba? Kaya magtulungan tayo mga men. Panoorin nga natin yung news na niyan. Ito yan sa GMA News. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dismayado sa kanilang inabutan ng mga bombero sa Maynila na rumisponde sa inakalang insidente ng sunog. Ang nakita kasi nila online na larawan ng nagliliyab na truck, abay, hindi naman nasusunog. Yun pala edited o ginamitan lang ito ng artificial intelligence para pagmukhaing totoo. Babala po, may parusa sa ilalim ng batas ang nagpapakalat ng maling impormasyon ukol sa sunog. Nakatutok si Jomera Presto. Dapat yung paggawa din ng AI, magkaroon din ng batas doon na may parusa. Di ba kilala niyo si Johnny Sumali? Nalaman ko sa Korea may may parusa kaya lang yung batas sa Korea,
tungkol sa deepfake naman, di ba nauso dati yung deepfake na video? Eh, gumawa si Johnny Sumali nun, yung vlogger, yung streamer, yung katulad ni Vitaly. Sa South Korea, nakakulong ngayon sa South Korea yun eh. Si Johnny Sumali eh. Di ba? May ginawa siyang ganun. May kaso pala yun sa sa South Korea. Sana dito magkaroon din. Para iba yung kaso sa maling pagtawag sa bumbero. Sa bagay, hindi mo pwedeng kasuhan nyo na na maling pagtawag sa bumbero kasi hindi naman siya tumawag, nag-post lang siya. 'Di ba? Malay mo iba yung tumawag, iba yung nag-send sa bumbero. Sa timbre mula sa social media, rumesponde ang ilang bumbero sa nasusunog umanong truck sa Parola sa Maynila base sa larawang ito. Ilang truck ng bumbero ang nagmadaling magpunta sa lugar. Pero pagdating doon, hindi naman pala nasusunog ang truck na nasa larawan. Buo. Dito na nadiskubreng ang larawan ng nagliliyab na truck, peke pala. Hinahanap namin at nakita naman namin yung truck na buo naman. Oh, na pala si Kuya Red. Nagbumbero na. Ang AI, pala mo, parang totoo na talaga eh. Ayon sa hepe ng Recto Volunteers na si Samuel Felix, isang follower nila online ang nag-send ng picture sa kanilang group chat. Sabi pa ni Phoenix, bukod sa abala, delikado ang pagpapakalat ng maling impormasyon lalo na sa mga emergency. Siyempre, nagmamadali kami. Either na makasagi kami o ano. Siyempre, tumatakbo kami sa sunog. No? Tapos pagdating ng fake news pala, mga ganun, mapanagot. Kasi hindi biro yung mga ginagawa nilang ganun. Ayon naman sa barangay na nakakasakop sa lugar, wala silang ideya kung residente ba nila ang nagpakalat ng maling impormasyon. Mayroon din daw silang mga sariling truck ng bumbero na unang re-responde kung sakaling totoo ang sunog. Karamihan kasing ganyan sa insidente, yung mga nagkakalat na parang anonymous. Very alarming po yung nangyayari, no? Masama po yan. Baka mamaya, meron nagkaroon ng insidente na ganyan, wala pong responde na bumbero, no? Dahil Tapos hindi na paniwalaan, no? Or halimbawa, bini-verify pa. Wait lang, AI ba to o hindi? Diba? sa fake news na yan na nangyayari na ganyan. Sa ilalim ng RA 9514 ang Revised Fire Code of the Philippines of 2008, maaaring magmulta ng 50,000 pesos ang sino mang mapatutunayang nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa sunog. Pwede rin silang masampahan ng reklamong unjust vexation sa ilalim ng Revised Penal Code. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. Alam ko na kaya dinevelop yung AI na yan ay para makatulong sa tao. 'Di ba? Actually, lahat naman ng technology kaya dinevelop yan para matulungan tayo eh. Pero sadyang may mga tao talaga na gagamitin sa kasamaan yan. Kasi nga, parang na-outweight na ngayon ng yung paggamit ng AI yung paggawa ng masama dahil pansin mo lagi na lang ginagamit sa pang-i-scam, 'di ba? Nung araw, hindi ko na naabutan to yung mga nagsi-cellphone diyan na black and white pa, yung Nokia, yung mga 5110. Hindi ko na naabutan yun 'di ba? Yung naglalagay ng acetate sa cellphone. 'Di ba dati nauso yon? May mga text scam na rin. Kasi nauuso na yung technology na gano'n eh. At maraming gullible na Pinoy dun eh. Yung nanalo ka ng 1 million, di ba? Mag-send ka ng ganito. Ano yun eh? Ang daming yung mga scammer na gumagawa nun. Sa Facebook, di ba? Nung nauso yung social media. Merong mga nagpapanggap yung mga catfish na tinatawag, di ba? Nauuso yun eh. Now, sa YouTube naman, 'di ba? Maraming gumawa ng peking video. Yan, sila Donsky, Kuya Red, ako daw. 'Di ba? Nauuso 'yun, kaya nga 'yun ang reason kung bakit dinemonstrate ko kung paano gumawa ng peke eh. Para ipaalam sa inyo na nakakagawa talaga ng peke. Ang problema naman, tinwist nung iba. Diba, nakakalungkot pa nun, instead na sinuportahan ako ng mga kasama ko nun, ako pa yun nilaglag na parang ang dating pa
ginawa ko yun para ilihim sa mga tao na ano, na hindi nila nakikita, na dinocument ko nga kung paano ginawa Kung paano nagkaroon ng multo dun sa loob ng video ko. Dinocument ko Pero wala mas matimbang pa talaga yung palabasin na ako yung masama. Tignan mo kung gaano katanga yung mga tao, di ba? Pinapalawak mo na nga yung pinapataas mo na nga yung standard nila, ikaw pa yung aawayin. Pero still may hope pa rin naman ako sa puso ko na may tutulong pa rin sa ating lahat na i-determine kung alin yung peke sa hindi. 'Di ba? Yan ang need nating gawin ngayon, magtulungan. Kahit ako, 'di ba sinabi ko sa inyo kanina, hindi ko ma-determine na peke 'yun. Baka kayo may alam kayo kung paano, i-share nyo naman. 'Di ba? Hindi sa lahat ng oras alam ko lahat 'yan. Isa lang ako nag-o-observe 'Di ba? Pwede din naman ako ma-scam. Kahit ba naman na naggagawa ako ng mga videos na nagde-debunk ako, hindi ko naman sinasabi na hindi na ako kayang mabudol. Pwede pa rin ako mabudol. 'Di ba? Hindi ko alam lahat 'yan. Kaya gusto ko magtulong-tulungan tayo lahat. Instead na awayin nyo ko, pagka ini-expose natin yung totoo, tumulong kayo na wala na maloko. Anyway, next issue. Ito si Aura. Ano to? Aura, sa balak nitong magpa-gender reassignment, gusto kong itrato akong babae. What do you mean gender reassignment? Magpapakat ka? Basahin nga natin to, mga men. Ito ay article sa balita, si Aura. Ibininyag ng TV at social media personality na si Aura Briguela na may plano siyang dumaan sa isang gender reassignment upang siya ay itrato at tingnan bilang isang tunay na babae. Ibinahagi ni Aura ang tungkol dito nang siya ay nakapanayam sa content creator na si Kila Rush sa YouTube channel nitong Bad Bitch Bible. Ayon sa kanya, sa edad niyang 3 taong gulang, alam niya na raw na isa siyang gay. Yeah, like 3 years old pa lang ako, alam ko na gay ako. Pero ito na lang lately yung trans. Well, it started with my 2 sisters kasi I have 2 sisters. And ako yung sumunod after ng 2 babae, ani Aura. So growing up, naiinggit ako kasi ang dami nilang choices Pwede silang mag-shorts, pwede silang magpalda, mag-dress. Tapos ako polo and short or pantalon lang dagdag pa niya. Dami din namang choices ng lalaki. Pwede ka mag-sando. Pwede kang mag-polo, pwede kang mag-t-shirt. Pwede ka nga maghubad, di ba? Maglakad ka na nakahubad sa labas ng bahay. Di ba? Sa bagay, ang niya lang kasi, yung pagiging babae, Anya pa, nakatulong daw sa kanya ang pagsuporta sa kanya ng kanyang ama. Kung kaya't nalaman niya ring nais niya talagang maging transgender sa hinaharap. Growing up, alam ko na bakla ako kasi gusto ko yung Hello Kitty nilang na swimsuit. Gusto ko yung Barbie. Sinuportahan naman ako ng tatay ko, kaya nung lumaki na ako, alam ko na magta-trans ako. Anang kapamilya star. Inilahad niya. Ako nga, meron akong My Little Pony dito Alam niyo kung saan ko nakuha to? Sa raffle ito ng Toy Kingdom My Little Pony. Anyway. Inilahad niya rin isa pang dahilan kung bakit niya na-realize na siya ay talagang transgender at hindi isang gay. Yung moment na gusto ko mag-transition na babae talaga kasi pag gay before, sinasabihan na gay lang ako. Bakla lang ako. Kasi wala naman akong balak mag-transition. Pero nung nasabi ko, yung parang kontento na ako, ito lang ako,
nakakatawang bakla or like bakla lang na nagkagusto sa lalaki anya. Pero noong nasabi kong gusto ko mag-trans, yung gusto kong itrato akong babae, yung gusto ko tingin sa akin babae ganoon, pero like hindi pa ngayon, pero may plan din ako magpa-sex change, dagdag pa niya. Matatandaan kamakailan lamang ilaman na si Aura matapos putaktihin ang kanyang graduation picture. Kabilang ng isang komento ng isang content creator. Si Sir Jack, 'di ba? Pero ito kasi, sabi niyang ganun dito, yung gusto kong itrato akong babae. Ito, well, hindi naman pwedeng pigilan dahil gusto mo yan eh. Lahat naman tayo may gusto eh. 'Di ba? Now, sa part ng ibang tao, hindi mo na makokontrol yon. Gusto mo na itrato kang babae, pag tinrato kang babae, salamat ka. Tinrato kang babae dahil yun ang gusto mo eh. Pero may part kasi doon na may mga tao kasing hindi mo mapapasunod. 'Di ba? For example, natawag kang sir, kahit gusto mong itrato kang babae, wala ka rin karapatan na awayin sila. 'Di ba? Na hindi lang nasunod yung gusto mo. Yun naman, pagiging entitled na yun pag inaway mo sila na natawag kang sir. 'Di ba? Okay lang yan, yung gustuhin mo, magpaputol ka, mangarap ka, maging trans ka, pero yung pagkakakilala kasi sa'yo, ikaw na yan eh. 'Di ba? Hindi mo na mababago yon. Well, kung may magbago man na pagtingin sa'yo na babae ka na, pasalamat ka na. Pero ito kasing gusto mong mangyari ay involve ito yung freedom ng ibang tao eh. Freedom nila sa belief eh. 'Di ba? Pero wag mo sanang isipin na kapag ka tinawag kang sir ay binabastos ka na. Paggalang pa rin naman 'yon. Sometimes we have to accept talaga kung ano lang talaga yung totoo. Kung may sumakay sa kahibangan natin, di okay. Pero kung talagang wala, kasi hindi mo naman sila pwede talagang awayin kung sir pa rin ang tawag nila sa'yo eh. 'Di ba? Yun lang, kung may pinapangarap ka na itrato kang babae, di pwede ka naman sigurong pagbigyan ng iba. Pero intindihin mo din kung sakaling halimbawa aksidenteng natawag ka ng na sir, wag mo aawayin. Talagang magagalit sa'yo yung mga tao doon. Wag mo aawayin. 'Di ba? Unang-una, hindi ka naman pagbabawalan kung ikaw ay hindi naman bawal yan eh. Yung magpa-sex change. Hindi naman bawal yan yung magpaputol ng bird. Nasa pagpapasya mo yan. Hindi naman illegal yan dito sa Pilipinas eh. At yung mangarap na tawagin kang babae, hindi naman illegal yan eh. Pero hindi rin naman illegal kung tatawagin kang lalaki. 'Di ba? Tanggapin mo lang yung kung ano yung kayang ibigay sa iyo siguro. 'Di ba? Kung hindi naman mahirap sa isang tao 'yun eh. Hindi actually sa mga let's say sa mall, no, ako nagti-training sa mga tao kasi customer service ako eh. May issue na ganyan, may issue talagang ganyan. Pati sa mga tibo din. Kasi pagkakausap ko yung mga sales staff, naaalangan talaga silang tawagin, lalo na sa tibo. Naaalangan silang tawaging sir eh. Talagang hindi nila Tapos sa mga naman, sa mga katulad ni Sir Aura, naaalangan din naman silang tawaging ma'am. Kaya ang advice ko noon, pag ang customer ay syempre, alam mo na, pag nakapandamit na pambabae, na talagang babae ang datingan niya, ma'am na ang itawag mo. 'Di ba? Ma'am na ang tawag mo doon. Pero kung kasi may mga gay at may mga bading na na nakadamit pa rin naman ng panlalaki eh. Pati gupit nila panlalaki, pero alam mong gay sila. Sir pa rin ang tawag mo, 'di ba? Ganoon na lang. Ngayon kung aawayin nila yung kasi may mga tao kasi na kahit pa sabihin mong nakadamit ka na pang babae,
sometimes talaga subconsciously matatawag kang sir eh. 'Di ba? Subconsciously matatawag ka talagang sir. Kasi minsan lalo na pag religious, alam mo naman 'di ba yung mga mahihilig sa Bible, sinasabi nila pagdating sa gender na ganyan, eh ganito nga 'di ba, dalawa lang ang kinreate ng tao. 'Di ba? Isa rin 'yun sa mga dapat yung intindihin eh. Kumbaga iintindihin kayo ng society sa abot ng kanilang makakaya. Dahil inintindi kayo na ibigay nila yung pag-intindi sa'yo, kayo umintindi din kayo sa mga tao na hindi kayang sakyan yung trip nyo. 'Di ba? Unang-una, hindi crime yun eh, natawagin kayong sir eh. Hindi naman crime yun eh. Hindi rin naman crime yung gusto nyong tawagin kayong ma'am. 'Di ba? So, wala namang pilitan to eh. Di kung gusto nyo yung ganyan, di ganyan. Huwag nyo kaming pilitin. Ngayon kung may tumawag sa inyo, hindi naman namin pagbabawalan eh. Yung mga tatawag sa inyong ma'am. 'Di ba? Uy, huwag nyo tawagin ma'am yan, sir yan. Eh, ako din naman, kukontrahin ko din naman yun. Hayaan mo. 'Di ba? Huwag nyo lang pagalitan yung mga tao na ano. 'Di ba? Inuulit ko, trip mo yan, sige magpa-sex exchange ka. Pero dahil sa sobrang sikat mo na kasi, wala eh, hindi mo pa rin, feeling ko hindi mo pa rin makukuha yung gusto mo eh. 'Di ba? Sometimes kailangan talaga nating tanggapin yung katotohanan. Hindi lang naman sa pagiging ganyan. 'Di ba? Kahit ako din, naranasan ko din na mahirap tanggapin yung katotohanan. Yung namatay nga yung anak ko, 'di ba? Mahirap tanggapin yun. Siguro ilang taon ako na parang sinisisi ko yung sarili ko, na hindi ko talaga matanggap, na parang feeling ko wala akong ginawa. Pero dadating yung time na kailangan mo talagang tanggapin sa ayaw at sa gusto mo eh. Naranasan ko din yan doon sa subject ko na bumagsak ako nung college ako. Hindi ko rin matanggap dahil maiiwanan ako ng mga kaklase ko, ng mga kabarkada ko eh. Mag-graduate na sila, ako hindi pa eh. 'Di ba? Eh, ganun talaga. Ako, di ko rin matanggap na wala akong nakuhang mana sa pamilya ko. Kahit big time kami dati noon, wala akong nakuhang kahit isang kusing na galing sa pamilya ko. Hindi ko matanggap yun. Eh, alam gagawin ko? Sometimes, kailangan, kahit ako, karapatan ko yun. Ako yung bunso, ha? Just imagine, 7 kami magkakapatid. Lahat ng kapatid ko may nakuha, ako lang wala. 'Di ba? Kahit yung mga nasa last will na ng nanay ko, na ito mapupunta kay Bungo to. Hindi naman Bungo ang pangalan ko, pero kilala niyo ako bilang Bungo eh. Mapupunta kay Bungo to, tong property na to. Then nalaman ko binenta ng kapatid ko, na gamit ang authorized signature ng nanay ko. Pinaniwala ang nanay ko. Hindi, sinishare ko lang sa inyo yung mga ganyang bagay. Kasi sometimes, gusto ko ipaunawa sa inyo, sometimes sa buhay natin, may mga bagay na mahirap i-accept eh. 'Di ba? Kahit na yun talaga ikarapatan mo na. Pero wala tayong magagawa eh. Katulad nung sitwasyon niya, kahit na ipaglaban mo pa yan, nagpaputol ka pa ng bird mo, at babae na talaga itsura mo, hindi mo matatakasan yung katotohanan na dati kang lalaki at lalaki ang pagkakakilala sa'yo. Maliban na lang kung hindi ka namin kilala, di ba? Katulad nung, sino yung si Pacheco, yung trans. Ayun, pwedeng isipin na babae yun kasi hindi naman namin nakilala yun na lalaki siya before eh. Nakilala na siya ng mga tao nung as transgender na siya, babae na siya. Kaya yun, medyo madaling i-digest sa mga tao yun na tawagin siyang ma'am. Di ba? Yun lang yun. Anyway, so yan lang ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.